Hi! Today, ang iluluto natin ay arroz caldo or chicken lugaw. So, ito masarap na merienda, pwede rin naman na almusal. Ang mga ingredients natin para sa ating arroz caldo ay 5 pieces ng chicken thighs, each cut in 2. So what I have here sa aking ref are chicken thighs, so yun ang gagamitin natin. But you can use other chicken parts. Pwede rin naman na ang gamitin ninyo is yung boneless chicken breast. So, slice nyo siya ng maliliit and then, pwedeng yun ang gamitin nyo dito, lalo na kung may mga kakain na maliliit na bata. 2 tablespoons ng finely minced na garlic. This is about a thumb size ng ginger or luya. So, pinitpit ko siya and then I cut it into small pieces. This is 2/3 cup or half ng malaking onion na ginagamit ko, minced. So, para sa mga hindi nakakaalam kung ano to, this is what we call as kasubha. So, sa English, ang tawag dito is saffron. Hindi ko maintindihan kung bakit sa ibang bansa napakamahal ng saffron Pero sa Pilipinas, sa mga palengke lang, makakabili ka na ng konti, di ba? Bali itong saffron, kung kumakain kayo ng lugaw sa labas, so makikita nyo, di ba, minsan kulay yellow yung pinakasabaw niya. So, ito ang nagpapadilaw doon. This is 1 cup ng long-grained na rice. So, ang gamit ko dito is jasmine rice. This is also 1 cup of malagkit or sticky rice sa English. Gamit din tayo ng 2 Knorr chicken cubes, salt or patis to taste, pepper. Kailangan din natin ng konting cooking oil sa pagsusutay natin. So as garnish, kailangan natin ng spring onions. So this is chopped spring onions and then hard-boiled eggs at saka century eggs. So, yung black, yun yung tinatawag natin na century eggs. Kaya lang medyo kasi ito, acquired taste kasi ito. So, kung hindi kayo sanay kumain ito, huwag nyo nalagyan. But kami kasi gusto namin to sa lugaw. So, lalagyan natin mamaya. So, yan ang mga ingredients na gagamitin natin para sa ating arroz caldo or chicken lugaw. So, what I have here is a big pot. So, ang una natin gagawin, painitin natin yung ating pot and then lalagyan natin siya ng kaunting oil. Siguro about a tablespoon of oil. And then, ilalagay natin yung ating luya. So, gigisa muna natin yung ating luya. Kasi kapag ginawa natin to, lumalabas yung flavor ng luya o ng ginger. And pag medyo mapula na siya, we can add our chicken. So, yung chicken, kung gusto nyo i-cut siya ng medyo maliliit, so pwede rin. So, gigisa lang natin yung chicken at saka yung ginger together. Hanggang maging brown na yung chicken natin. So, hayaan lang natin mag-brown yung chicken natin. So, kung gusto niyo pwede nyo rin tanggalin yung balat ng chicken. Pwedeng huwag nyo itama dito. So, hayaan pa natin siya na mag-isa. Hanggang mag-change yung color ng ating chicken from pink to brown. So, ito na yung ating chicken. Kita nyo, wala na yung pink sa kanya. So, brown na siya. So, ang gagawin natin is medyo isa-set aside muna natin sa gilid yung ating chicken and then ilalagay naman natin yung ating garlic. So, isusutay natin ulit yung ating garlic hanggang maging fragrant siya or medyo brown. Ayan, so fragrant na yung ating garlic, pwede na natin ihalo siya dun sa ating chicken. Then, ang next na i-add natin is our onion. Pagisa natin ulit. And then, hintayin natin na maging soft yung ating onion. Yan. So, medyo transparent na yung ating onions. Pwede na natin isama yung ating kasubha or saffron. Siguro a pinch or 2. So, we need. So, halo lang ulit. If you want to add more, pwede rin. So, lang sa inyo. Yan. So, gigisa rin natin siya.
So, in the meantime, habang ginigisa natin to, yung ating bigas at yung malagkit, pagkasamahin natin and then huhugasan natin. Isa na yung ating chicken, pwede na natin ngayon i-add yung ating rice at saka yung malagkit. Sama lang natin siya. And then, hahaluin natin. Yan. So, hayaan natin na mag-gisa yung ating rice dun sa juices ng ating chicken. So, gisa-gisa lang muna natin siya. Yan. So, kung mapapansin nyo, medyo yellow na yung kulay ng ating rice at chicken. Pwede na rin natin i-add yung ating Knorr chicken cube. Yan. So, kung makikita nyo, na-absorb na ng ating rice at malagkit yung pinaka-juices ng chicken natin. Yan. So, pwede na natin ito lagyan ng water ngayon. Lagyan natin yung water. So, haluin natin para hindi magdikit-dikit yung ating bigas at hindi siya magbuo-buo. Yan. So, at this point, ito pakukuluin na lang natin. Pakuluin natin para maluto yung ating rice at malagkit, pati na rin yung chicken natin para lumambot siya. Masyadong malakas yung apoy at saka from time to time, hahaluin nyo siya para hindi manikit sa ilalim yung inyong bigas. So, kung tingin nyo, kulang yung tubig na nilagay nyo, dagdagan nyo pa. So, wag nyo hahayaan na matuyo yung inyong tubig. Kapag ka medyo na-dry na siya, dagdagan nyo siya ng tubig. So, hayaan lang natin to kumulo at maluto. So, takpan muna natin and then babalikan natin to. Ating chicken lugaw, ngayon medyo lumapot na siya, dagdagan pa natin ng tubig kasi hindi pa malambot yung chicken. So, hahaluin nyo lang siya from time to time para hindi manikit dun sa pot. So, titimplahan na natin yung ating lugaw. So, I'm using patis. Kasi lagi ko nga sinasabi sa inyo, I prefer using patis kaysa sa asin. As much as possible, patis ang ginagamit ko. And then, lalagyan din natin ng ground black pepper. Yan. So, bahala kayo sa gusto nyo na lasa ng inyong lugaw. Adjust nyo na lang yung taste. Gusto nyo rin, you can add more Knorr chicken bouillon or cube para mas malasa siya. So, pag kulang pa yung ating lasa, mamaya dadagdagan natin ng patis or ng pepper. Yan. So, hayaan lang natin maluto yung ating rice at malagkit tsaka yung chicken lumambot. So, babalikan natin lugaw. Medyo malapot na siya tsaka luto na yung rice natin tsaka malagkit. Ngayon, medyo gusto ko pang palambutin ng konti yung chicken natin kaya hayaan muna natin dito. Tsaka adjust nyo na rin yung lasa sa gusto nyo na timpla niya. Meron yung ating arroz caldo. Ready na siya. So, hindi siya masyadong malapot at hindi rin naman masyadong malagnaw. So, kung makikita nyo, madilaw yung sabaw niya. Dahil yan dun sa ating saffron. Okay, so papatayin na natin to. So, this is how we're gonna serve our arroz caldo. So, yung chicken niya nandun sa ilalim ng bowl and then nilagyan ko siya ng century egg at saka hard-boiled egg sa ibabaw. Tsaka yung ating spring onions or green onions. O, diba? Super dali lang naman gawin at masarap to na pang merienda. Sana nagustuhan ninyo itong video na to at sana i-try ninyo to ha. So, maraming salamat sa panonood ulit. Hanggang sa susunod. Thanks for watching!